Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong November 18, 2023. Formal lang nanumpa sa tungkulin ng 830 sangguniang kabataan o SK officials mula sa iba't ibang barangay sa lungsod sa harap ni Mayor Beverly D. Macuja noong November 12. Ang detalye sa ulat ni Marie Villena, Luwalhati. Anong gagawin sa unang meeting? Ito yung mga dapat gawin. Magtatakda kayo ng araw ng inyong pagpupulong. Kabilang dito ang mga bagong halal na SK chairpersons at SK councilors. Hiniling ni Mayor Di Macuja sa mga SK officials na isa puso, isa isip at isa gawa ang nakasaad sa panunumpa. Isinagawa ang oath-taking matapos silang dumalo sa SK mandatory training alinsunod sa Republic Act 10742. An act establishing reforms in sangguni ang kabataan, creating enabling mechanism for meaningful youth participation in nation building, na idinao sa kolehiyo ng lungsod ng Batangas. Kabilang sa mga paksang tinalakay sa naturang training ay ang decentralization and local governance, SK history and salient features, meeting and resolutions, planning and budgeting. Ilan sa mga naging resource speakers sina City DILG Director Estor Dator, SP Secretary Attorney Olive Tiligatos, City Budget Officer Manolo Perlada, OIC City Treasurer Army Madayag, Executive Assistant Alan Cantre, SK Federation President Marjo Manalo, dating CCYA Head Glessy Clet at ang iba pang barangay at youth leaders. Ang gawaing nabanggit ay pinamahalaan ng Local Youth Development Office. Nagsimula ang panunungkulan ng mga bagong SK officials noong November 13. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Elmer Zaraspe, Marie Villena Luwalhati, reporting. Nakiisa ang City Health Office sa paggunita ng World Diabetes Day na may tema Know Your Risk, Know Your Response. Ang detalye sa report ni Liza Perez de los Reyes. Iba't ibang gawain ang isinagawa ng nabanggit na tanggapan na naglalayong bigyan diin ang tamang pangangasiwa ng kalusugan ng mga individual na may sakit nito. Nagkaroon ng sabay galaw sayaw na pinangunahan ng mga miyembro ng Sweetheart Club at mga kawani ng CHO, libreng blood sugar testing, cholesterol at uric acid testing. Nagbigay din ng lecture ang ilang miyembro ng Batangas Medical Society hinggil sa mga paraan kung paano maiiwasan ang diabetes. Ayon kay City Health Officer Dr. Rosana Barrion, nagagamot ang diabetes pero hindi ito nawawala. Dapat aniyang makontrol ito upang maiwasan ang mga komplikasyon. Naging resource speaker si diabetes specialist Dr. Eden Karingal kung saan itinuro niya ang tamang management ng naturang sakit. Binigyan din niya ang kahalagahan ng tamang pagkain, exercise kagaya ng 30-minute walk araw-araw, tubig na dapat ay 8 baso o higit pa ang inumin bawat araw, stress na dapat iwasan at sleep na dapat umabot sa 8 oras isang araw. Ipinabatid naman ni Dr. Oliver Bautista ang tamang pagmamonitor ng blood sugar para malaman kung ano ang epekto ng pagkain kinakain at gamot na iniinom kung may diabetes. Nagbigay din ng mahalagang impormasyon hinggil sa sakit na kidney dulot ng diabetes si nephrologist Dr. Emilita Beron. Upang maiwasan aniya na humantong sa dialysis, dapat maging compliant sa tamang pag-inom ng gamot, strict compliance sa diet exercise at magkaroon ng tamang kaalaman sa paggamot ng diabetes. Tinalakay naman ni Nutrition Officer Ebe Mercado ang wastong nutrisyon at balanced diet upang maiwasan ang obesity. Katuwang ng CHO ang nasabing paggunita ang Diabetes Philippine Batangas Chapter at Batangas Medical Society. Kasama si Monina Fernandez, Liza Perez de los Reyes nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Nagliwanag ang lungsod ng Batangas sa isinagawang Christmas kick-off activity ng pamahalaang lungsod na siyang hudyat ng pagsisimula ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa Batangas City noong November 14.
tema ng pagdiriwang ay Diwa ng Paskong Batanggenyo, ang pista ng pagmamahalan at pagbibigayan. Pinangunahan ni Mayor Beverly Dimacuja ang ceremonial switch-on ng 45 feet na Christmas tree sa Plaza Mabini na highlight ng selebrasyon kasabay ng pag-ilaw ng mga parol sa harapan ng City Hall, Batangas City Coliseum, kahabaan ng P. Burgos, kahabaan ng Rizal Avenue, gayon din sa EBD Bridge of Progress at Bridge of Promise. Isang children's show na may mga magicians at clowns ang pamaskong handog ni Mayor Beverly sa mga bata. Nag-enjoy din ng mga bata kay Santa Claus at sa mga cosplayers na sina Spider-Man, Iron Man, Wonder Woman at Batman. Tumanggap ng loot bags ang may 500 daycare children at libreng cotton candy, ice crumble, fries, hotdog at ice cream sa food stalls mula sa pamahalaang lungsod. Naghandog naman ng Christmas carols ang Musikam Sakram at ang Lighter Side Movement. Higit na lumutang ang ganda ng Plaza Mabini dahil sa Belen at sa mga dekorasyon nito na lubos na kinagiliwan ng mga Batanggenyo. Ipinapanood din sa unang pagkakataon ng Christmas ID ng Batangas City, tampok ang mga centenarians at ilang beneficiaries ng mga programang ng lokal na pamahalaan. Nakiisa din sa nasabing okasyon sina Congressman Marvy Marino, Bukal Claudette Ambida, Vice Mayor Eliza Cruz, mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod at mga department heads. Ang mga Christmas decorations sa lungsod ay tatagal hanggang sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na patrong Santo Niño sa January 16. Nagtanghal ang UP Symphony Orchestra sa isang concert na may titulong Symphony of Dreams sa University of Batangas kamakailan. Narito ang report. Ang naturang konsyerto ay impact project ng Soroptimist International Batangas Premier para sa kanilang mga scholars at iba pang mga training programs para sa mga kababaihan. Ito ay bahagi rin ng kanilang 10th anniversary celebration. Ang SIBP ay isang grupo ng mga kababaihan na tumutulong upang higit na mapalakas ang sektor ng kababaihan ang kanilang kakayahan, may angat ang kanilang pamumuhay at maabot ang kanilang pangarap. Ayon kay SIBP President Lloyd Amayo, sa halip na magkaroon ng party para ipagdiwang ang mga naging proyekto at achievements ng grupo, ginamit nila ang naturang okasyon upang maipabatid at maipabahagi sa mga manonood ang kultura at social life sa Batangas City. Lubos ang kagalakan ni UB President Marlene Hernandez Bon na naging katawang sila ng SIBP sa nasabing proyekto. Ilan sa mga itinanghal ng UP Symphony Orchestra ang West Side Story Selections, Phantom of the Opera Medley, Mutya ng Pasig, Christmas Medley at iba pa. Nagpaunlak din ng mga awitin ang mga soprano singers na sina Stephanie Quintin at ang Batanggenyang si Bernadette Baco. Kasama si Alvin Remo, ito si Marie Villena Luwalhati. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ng ilang paalaala.
kung tayo ay sama-sama. Ang pagbabago sa sarili at disiplina ating simulan. Mahalin natin ang ating kalikasan upang kalamidad huwag tayong balikan. Patuloy na kaunlaran, kayang-kaya. Basta't magkatuwang tayo. Nagsagawa ng pagpupulong ang mga miyembro ng Prevention and Mitigation Committee ng City Disaster Risk Reduction Management Council upang talakayin ang issue hinggil sa mga nakalaylay na cable lines. Narito ang report. Itinuturing na banta sa seguridad ng publiko na maaaring magresulta sa aksidente, gayon din ang pagkakakuryente ang presensya ng mga sira, nabubulok, nakatagilid o nakaharang na mga pose sa daanan at mga kawad ng kuryente na nakasayad na sa mga kalsada. Ayon sa Republic Act 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act, kailangang imintina ang maayos na linya ng mga kuryente upang masiguro ang tuloy-tuloy na daloy o supply nito sa mga konsumidores. Kung kaya't napagkasundaan sa sinasabing pagpupulong na ituloy ang regular na pagmomonitor at pagsasaayos ng mga nakalaylay na linya, partikular sa gabi upang hindi ito magdulot ng traffic. May ilang linya ng mga telecommunication companies na buhol-buhol na rin na maaaring maging sanhi ng sakuna, kaya't tinagubilinan din ng komite ang mga telecommunication at cable companies na ito ay ayusin. Kabilang sa mga dumalo sa meeting ay ang kinatuwa ng Meralco, Asian Vision, Globe, MayScore, PLDT, CEO, CDRMO at TDRO. Ang pagpupulong ay pinamahalaan ni City Administrator Engineer Januario Godoy. Para sa Palakat Weekend News, Liza Perez de los Reyes reporting. Nagsagawa ng orientation ng DILG Batangas City para sa first 100 days sa panunungkulan ng mga nagwaging barangay officials sa Barangay Elections 2023 sa lungsod. Ito ay sinagawa noong November 13, 16 at 17 sa Batangas Country Club. Narito ang report. Layunin ng nabanggit na gawain na masiguro ang maayos na transition mula sa dati patungo sa bagong pamunuan at mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga opisyal, partikular ang mga bagong manunungkulan sa mga dapat maisagawa sa loob ng 100 araw mula sa kanilang assumption of office sa November 21 hanggang February 28 sa susunod na taon. Ayon kay DILG City Director Estor Dator, kailangan makapagtalaga ng mga barangay secretary at barangay treasurer sa unang araw at makapagsagawa ng inaugural session. Binigyan diin niya ang mga kwalipikasyong dapat taglayin ng mga ito. Sa loob ng 100 araw, dapat rin aniyang makapaghanda ng internal rules of procedure, magtalaga ng standing and or regular committees at mga kasapi nito, kagaya ng Committee on Appropriations, Committee on Cooperative Development, Committee on Environment Protections at Committee on Women and Family Welfare at makapagbuo ng lupon ng katarungang pambarangay. Sinabi rin niya na dapat makabuo ng mga barangay tanod na hindi higit sa 20 katao, depende sa laki at pangangailangan ng barangay bago mag-January 21, 2024. Ipinabatid niya ang mga dapat ikonsidera sa pagpili ng barangay tanod, lupon ng katarungang barangay at mga miyembro ng nabanggit na mga komite. Mahigpit rin ang kanyang paalaala na magsagawa ng informal na pagpupulong ng sangguniang barangay para higit na makilala ang bawat isa at mabuo ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa kapakanan ng kanilang komunidad. Naging resource speaker sa naturang orientation sina City Planning and Development Coordinator Gigi Godoy, City Budget Officer Manolo Perlada, City Accountant Cheryl Bool, OIC City Treasurer Army Madayag at General Services Officer Joyce Cantre. Nakatakdang isagawang o-taking ng mga barangay officials sa November 20. Kasama si Ivan Barsa, Marie Villena Luwalhati, reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi.
Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panunood.